Maraming Pilipino ang matagal nang sumusubaybay sa kwento ng pamilya Villar dahil sila ang simbolo ng tagumpay sa negosyo at kapangyarihan sa politika. Sa loob ng mahabang panahon, si Senador Cynthia Villar ay naging kilala bilang pinakamayamang opisyal sa ating bansa na may hawak sa malalaking kumpanya ng real estate at mga subdivision. Pero sa mga nakaraang buwan, tila nag-iiba na ang tingin ng publiko dahil sa sunod-sunod na mga video at balita na nagpapakita ng kanyang pakikipag-away sa mga ordinaryong tao at ang mga issue sa kanilang mga lupain. Ang dating matatag na imahe ng pamilya Villar ay unti-unti nang nayayanig habang dumarami ang mga bumabatikos sa kanilang paraan ng pagpapalawak ng negosyo. Bakit nga ba sa kabila ng kanilang bilyon-bilyong yaman ay tila dumating na sila sa punto na mas marami na ang nagagalit kaysa sa humahanga sa kanila? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Kung titingnan natin ang kasaysayan, ang pamilya Villar ay nagsimula sa paggawa ng mga bahay para sa mga ordinaryong pamilya at dito sila nakakuha ng suporta ng publiko. Noong una ay naging paborito sila ng masa dahil sa kwento ng kanilang pagsisikap, pero nang tumagal ay laging nadadawit ang kanilang pangalan sa usapin ng mga kalsada ng gobyerno. May mga aligasyon na ang mga bagong kalsada ay palaging itinatayo malapit sa mga lupain nila upang mas tumaas ang halaga ng kanilang mga ari-arian. Maraming eksperto ang nagsasabi na ito ay isang malinaw na halimbawa ng paggamit ng posisyon sa gobyerno para sa pansariling pakinabang sa negosyo. Dahil dito, maraming magsasaka ang nawawalan ng kabuhayan sapagkat ang mga sakahan ay nagiging semento na para sa kanilang mga subdivision. Ang isa pa sa mga dahilan kung bakit tila bumabagsak ang suporta kay Cynthia Villar ay ang kanyang mga kontrobersyal na pahayag tungkol sa mga magsasaka at mga nurse. Marami ang nasaktan nang sabihin niya na hindi kailangan ng mga nurse ang mataas na pinag-aralan dahil gusto lang naman daw nilang maging katulong sa ibang bansa. Bukod pa riyan, ang kanyang madalas na pagtatalo sa mga gwardya o mga trabahador sa kalsada ay kumalat sa social media at nagpakita ng isang ugali na hindi nagustuhan ng mga tao. Ang mga insidenteng ito ang nagbigay ng ideya sa publiko na baka nakalimutan na niya ang kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino dahil sa sobrang yaman na kanyang tinatamasa. Sa ngayon, nahaharap din ang kanilang mga kompanya sa mga investigasyon tungkol sa kung paano nila pinapatakbo ang kanilang mga stocks sa merkado. May mga ulat na nagsasabing may mga anomalya sa pagtaas ng presyo ng kanilang mga shares na ikinabahala ng mga investor. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito, makikita mo na ang kanilang kapangyarihan ay hindi na kasing tatag gaya ng dati dahil nawawala na ang tiwala ng mga tao. Ang dating kinatatakutang pamilya sa politika ay tila nahihirapan na ngayong ayusin ang kanilang nasirang pangalan sa harap ng publiko. Ang mga video na kumakalat sa internet tungkol kay Senador Cynthia Villar ay hindi lang basta simpleng away kalsada dahil nag-uugat ito sa isang mas malalim na gulo sa loob mismo ng kanilang komunidad sa Las Piñas. Maraming tao ang nagtatanong kung bakit tila palaging mainit ang ulo ng senadora kapag napupunta ang usapan sa mga security guard ng BF Resort Village. Ayon sa paliwanag ni Villar, ang mga nakikitang komosyon sa video ay bahagi lamang ng kanyang pagganap sa tungkulin bilang opisyal ng pamahalaan na humaharap sa mga batikos. May hinala pa nga siya na tila planado ang pagkuha ng video sa kanya upang magmukha siyang masama sa mata ng publiko. Pero sa likod ng mga sigawang ito ay mayroon ng matagal ng alitan sa pagitan ng kanyang pamilya at ng samahan ng mga homeowners sa naturang subdivision. Nagsimula ang lahat ng ipilit ni Villar na dapat payagang dumaan ang mga residente ng Las Piñas sa loob ng subdivision gamit ang tinatawag na friendship sticker. Dahil ayaw sumunod ng Homeowners Association, nauwi ito sa korte at naglabas pa ng utos ang mga hukom para pigilan ang pagbabawal sa mga sasakyan. Ngunit hindi doon nagtatapos ang problema dahil may isa pang issue tungkol sa isang composting facility na itinayo ni Villar sa gilid ng ilog. Galit ang senadora dahil nilalagyan daw ng harang ng asosasyon ang daan patungo sa kanyang pasilidad. Reklamo pa niya, hindi man lang siya pinayagan na magtanim ng mga puno o magpasok ng mga truck
na magdadala ng gamit para sa konstruksyon. Para kay Villar, ang mga opisyal ng subdivision ay umaarte na parang sila ang may-ari ng batas. Kaya naman inutusan na niya ang kanyang mga abogado na dagdagan pa ang mga kasong isasampa laban sa kanila. Sa isa sa mga viral video, kitang-kita ang pagkakaipit ni Villar sa isang sitwasyon kung saan paulit-ulit na sumisigaw ang isang security guard na huwag daw siyang sasaktan. Para sa senadora, nakakatawa ang eksenang ito dahil mas malaki ang katawan ng gwardya at armado pa ito, habang siya ay isang matandang babae na walang kahit anong dala. Tingin niya ay acting lang ito ng gwardya para magmukha siyang mapang-api sa harap ng kamera. Hindi rin nagtagal ay muling uminit ang sitwasyon nang maglagay ng mga no U-turn sign sa tapat mismo ng kanyang bahay nang walang paunang abiso. Iginiit ni Villar na ilegal ang pamunuan ng asosasyon dahil may desisyon na ang gobyerno na nagsasabing hindi sila dapat kilalanin bilang mga opisyal. Ang mga usapin sa lupa ay tila hindi na nahiwalay sa pangalan ni Cynthia Villar at ang pinakabago rito ay ang kontrobersya sa isang mahigit 2 ektaryang lupain sa barangay Molino 6, Bacoor. Noong taong 2023, naging mainit ang balita nang magreklamo ang ilang residente na naapektuhan daw ang kanilang mga tirahan at kabuhayan dahil sa pagkuha sa nasabing lupa. Ang mas nakakabahala pa sa mga paratang na ito ay may mga pamilyang nagsasabi na kahit may hawak silang titulo ay napilitan pa rin silang umalis o kaya naman ay nakatanggap ng banta na palalayasin sila. Isang pamilya pa nga ang naglakas loob na tumestigo at sinabing personal daw silang kinausap at sinabihan na nabili na ang lupa kahit may mga dokumento silang hawak na sila ang may-ari. Siyempre, hindi na nahimik ang senadora sa mga ganitong seryosong akusasyon. Maring pinabulaanan ni Villar ang lahat ng paratang ng land grabbing. Paliwanag niya, bilang isang mambabatas, alam niya ang batas na bawal siyang makialam sa mga transaksyon sa lupa habang siya ay nasa pwesto. Ikinuwento rin niya ang kasaysayan ng tinatawag na moonwalk property na ayon sa kanya ay mahigit 38 taon ng pag-aari ng isang pribadong kumpanya bago pa ito nalipat sa kanila noong 2022. Giit pa niya, ang lupang ito ay matagal nang hindi sakop ng reforma sa lupa o CARP law dahil naging subdivision land na ito noon pa mga 1988. Sa katunayan, ang desisyon ng Department of Agrarian Reform o DAR ay pumanig sa kumpanyang nagbenta sa kanila kaya para sa kanya legal at malinis ang lahat ng papel. Pero hindi ito ang unang beses na nadawit ang kanilang mga kumpanya sa ganitong uri ng usapin. Sa mga nakaraang taon, paulit-ulit rin na lumalabas ang mga salitang technical land grabbing sa mga balita tungkol sa kanilang mga subdivision. Bukod sa lupa, may mga reklamo rin silang hinarap tungkol sa kung paano nila iniuulat ang kanilang kinikita at mga ari-arian sa gobyerno. Ipinapakita lamang nito na dahil sa laki ng kanilang negosyo ay palaging nakatutok ang mata ng publiko at ng mga autoridad sa bawat galaw nila. Kahit natapos na ang kanyang termino sa Senado noong 2025, hindi maikakaila na napakalakas pa rin ng impluwensya ng pamilya Villar. Ang kanyang mga anak ay nasa gobyerno pa rin, habang ang kanilang mga subdivision at mall ay patuloy na dumarami sa buong Pilipinas. Ang buhay ni Cynthia Villar ay isang malinaw na salamin ng yaman, sipag at kapangyarihan sa ating bansa. Mula sa pagiging isang guro at financial analyst, naging isa siya sa mga pinakamakapangyarihang babae sa kasaysayan ng ating politika. Pero kasabay ng bawat tagumpay at bawat bagong subdivision na naitatayo, palagi ring may bitbit na tanong at kritisismo ang kanyang pangalan. Isa itong mahalagang paalala para sa ating lahat na ang mataas na posisyon ay laging may kasamang malaking responsibilidad sa taumbayan. Kayo ba, ano ang tingin nyo sa ganitong sitwasyon sa ating bansa? Naranasan nyo na rin ba o nang kakilala nyo na maipit sa usapin ng pag-aari ng lupa sa gitna ng pag-unlad ng mga subdivision? Sa tingin nyo ba ay patas ang ating batas pagdating sa banggaan ng malalaking kumpanya at ng mga ordinaryong mamamayan? I-share nyo ang inyong mga karanasan at opinyon sa comment section sa ibaba. Huwag rin kalimutang mag-subscribe para lagi kayong kasama sa aming mga susunod na pag-iimbestiga sa mga kwentong mahalaga sa bawat Pilipino. Hanggang sa muli,